3 signs that God is telling you to give up on someone, or God is talking to you using situation, using an inner voice, using other people. And I believe itong 3 na sign ito is that maaaring sapat na at makakatulong sa inyo to help in your decision. I never say na i-base nyo lahat sa i-share ko or sinasabi nyo. But it will help you para makakonstruct ng tamang decision, makadecide ng tamang decision na dapat mong gawin sa particular na situation mo ngayon. Okay, so ano ba itong 3 na sign that God is telling you to give up on someone? Alamin natin yan sa video na ito. Tara na, ano pang hinihintay natin? Okay, so proceed na po tayo sa number 1 that God is telling you to give up, na mag-let go sa tao na yan. Mapalalaki o babae ito, mga kaibigan. Okay, hindi ka po tinatrato ng tama. Physically, emotionally, and spiritually. Kasi kapag mahal ka talaga ng isang tao at kapag bigay talaga ng Panginoon yan sa'yo, of course, itatrato ka. Of course, hindi man perfect yung isang relationship, pero andun pa rin yung gusto kanyang i-treat. Kasi nakakita ka ba ng taong mahal mo tapos ayaw mong itrato ng tama? And God wants us na maitrato tayo ng tama. Hindi naman sa sinasabi ko na kapag papasok ka sa relationship is that ide-demand mo yung trato nila sa'yo na dapat itrato ka, dapat pahalagahan ka, dapat ganito ang trato niya sila sa'yo, dapat ganito ang ipakita nila sa'yo, dapat ganito yung gawin nila sa'yo. Hindi ko nasabi na i-demand mo yun sa kanila. Pero normally, gagawin nila or itatrato ka ng tama kapag mahalaga ka or mahal ka nila. Hanggat po maaari is that magiging part ka sa kanyang buhay, sa kanyang decision, hindi niya nire-reject ang iyong decision. Pinapakinggan niya kung ano din ang opinion mo, ano din ang side mo. Even sa mga bagay-bagay ba is that isasali ka niya kasi mahal ka niya eh. Or even physically, especially mga lalaki, hindi ka naman bubugbugin yan kapag mahal ka eh. Kasi kahit gaano pa yan galit or ano pa ang ginawa mo sa kanya, kung talaga mahal ka, hindi ka niya pagbubuntunan ng kanyang kamay. Hindi niya magagawa. Especially kapag palagi na niyang ginagawa yun. Maaari siguro sometimes hindi niya namalayan. Pero kung pag palagi na lang na ganun, sinasaktan ka physically, hindi ka tinatrato ng tama physically, hindi ka pinapakain physically, napaka-unfair niya. Mas okay pa nga yung trato niya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang kapamilya, kaysa ikaw na kanyang asawa or kanyang girlfriend. Then, it's a big sign that God is telling you na mag-let go na. God is telling you to leave that person. Emotionally, wala siyang pakialam kung ano man ang mararamdaman mo, sabihin niya ang kanyang sabihin, hindi man lang ayusin, hindi man lang rekaduhan, or murahin ka na lang ng ganon na ganon, para bang wala man lang ka control. Mararamdaman mo yon sa totoo lang, kaibigan. Even inside you, mararamdaman mo, ikaw ay nasasaktan na, ikaw ay napapagod na. Kasi alam mo na hindi ka tinatrato na tama. Hindi dapat ganito yung trato nila sa akin. That's a big sign, kapatid. God is telling you na mag-let go. Okay? So, proceed na po tayo sa number 2 na sign that God is telling you na mag-let go na or mag-give up na. Pinapalabas niya palagi yung worst sa'yo. Kapag siya yung para sa'yo, siya yung pinadala ng Panginoon para sa'yo, ang palagi niyang ginagawa, even subconsciously, even unconsciously, is that napapalabas niya yung the best sa'yo. Napapalabas niya yung maganda sa'yo, magandang ugali sa'yo, yung potential mo. Even unconsciously. Kumbaga natural na parang ano bang ginagawa nito? Bakit pag siya yung kasama ko, pag siya yung nagsasalita, pag siya yung gumagawa ng ganito, napapalabas niya yung the best sa akin. Yung ugali ko, nagiging mabait ako, nagiging matulungin ako, nagiging mapagbigay ako, nag-e-excel ako sa ginagawa ko kapag kasama ko siya. Pero kung worse, that kapag kasama mo siya is napapalabas yung pinaka-worst sa'yo. Sometimes, trabaho kasi ng Panginoon yan. Papalabas din yung worst sa'yo para baguhin kung ano man ang gwali mo, kung ano man taglay mo. Pero, iba na kasi yung usapan kapag kasama mo siya is pinapalabas na lang yung worst sa'yo. Like, okay naman ang lahat, pero pagdating niya, kapag siya yung kausap mo, pinapalabas niya yung galit mo, yung masama mong pag-iisip, yung negativity mo kasi napaka-negative niya, napaka-negative yung energies na pinapadala niya sa'yo.
pinapalabas niya yon, ini-influensyahan niya ng masama yung utak mo, nagiging worse ka and worse and worse yung pag-iisip mo. Even yung buhay mo. Kapag siya yung kasama mo, nagiging worse yung buhay mo. Nung naging kayo, sobrang naging worse yung buhay mo. Especially kapag lahat na lang ng bagay hindi mag-work nung naging kasama mo siya. God doesn't want us na mag-suffer. Of course, sometimes He allows it na magsasuffer tayo in order for us to be built on fire para matest tayo, but hindi naman sa all the time, hindi naman from time to time is that nasa Job tayo, and not everyone is called to be a Job, may kilala kay Job sa Bible, sa Old Testament. Of course, may mga struggle na, may mga problema na ganyan, may mga pagkalugi, pero ang point ko dito, nung dumating siya sa buhay mo is that pabagsak ang lahat. Naging worse yung ugali mo, naging worse ka, naging lumayo ka sa Panginoon, napabayaan mo yung spiritual life mo, worse yung nangyayari sa situation nyo, lugi ang lahat, bagsak ang lahat, and pinupuno ka, ito ang worse, pinupuno ka ng negativity, nalalagyan ka ng mga negative energies na parang gusto mo nang sumuko sa buhay, ang nade-depress ka, kumbaga napaka-worse yung nangyayari sa buhay mo. And kapag dumadating pa siya, mas lalo niya pang dinadagdagan yung worse na ikaw. Is a big sign that God is telling you to leave that person. He's not the right person for you. Satan sends you that person. Tandaan mo yan. Okay? And last but not the least, number 3 na sign that God is telling you to give up on that person is that nilalayo ka sa Panginoon. Nilalayo ka sa Panginoon. God will never send someone para nakawin ka sa kanyang presensya. If God send you someone, is that tutulungan ka niya para lumapit or para makilala ang Panginoon. Hindi lang para mag-church. Please, listen, going to church is good, but it doesn't mean that if you go to church, that you're a religious or you're an spiritual woman or spiritual man. No. Remember, you are the temple. You are the temple of the Holy Spirit. You are the temple of God. Ang point natin dito is that whenever you meet that person, lumalabas yung the best sa'yo at mas napapagaan yung pakiramdam mo. Ang dami niyang naitutulong sa'yo. Ang dami niyang nagagawa para sa'yo. And pinaka nagagawa niya is that nilalapit ka sa kanya sa Panginoon. Ine-encourage ka na mag-pray. Ine-encourage ka na makilala ang Panginoon. Ine-encourage ka na magbasa ng kanyang salita. Kumbaga, He is pushing you to the presence of the Lord. Trust me, 100% God sends you that man or woman. Wag mong sasayangin. Okay? So, I hope na meron kayong natutunan. I hope na na-bless po kayo sa video na ito, and make sure mga kapatid to comment down below kung anong mga naintindihan, i-share po ang mga ideas, ang mga naisip, and make sure to share this video also para marami pa tayong matulungan, and likes, and maraming salamat po. That's it. Shalom and God bless.